Sandali lang, bumalik si Jing Yang sa gitnang silid at narinig ang boses ni Yong. Uulitin ko, napakahalaga ng iyong departamento kay Mr. Su. Huwag mag-alala tungkol sa paggastos ng pera. Nakatayo sa harap ng koponan ni Musang, masiglang ipinahayag ni Yang ang mensahe ni Jin Yang. Ang perang ginagastos mo ay tila yelo lamang sa ibabaw ng dagat para kay Mr. Su. Alam mo ba na napakahalaga mo kay Mr. Su? Kaya huwag isipin na magtipid para sa kanya. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang iyong kakayahan, kung gaano mo siya matutulungan. Ang kailangan mong isaalang-alang ay kung si Mr. Su. Binibigyan ka ng mahalagang gawain, kaya mo bang hawakan ito ngayon? Dapat kang tahimik na mag-ipon ng lakas, handang umalis anumang oras kapag kailangan ka ni Mr. Su. Dapat mong tapusin ang gawain ng perpekto, sorpresahin siya at gantimpalaan siya. Nakatayo sa likuran niya, habang nakikinig sa kanyang talumpati, medyo nahiya si Jin Yang. Naging marketing ba ang batang ito dati o nag-aral siya ng mga teorya ng tagumpay? Nilunok niya ang kanyang laway, ahem. Nang makita siya, lalo siyang naging mas excited. Si Jin Yang ay lumapit at mahinang pinat ang kanyang ulo. Magaling ang ginawa mo sa pagbuo ng mga sundalo, papuri ni Jin Yang kay Year-ong. Namula habang pinagdikit ang kanyang mga kamay, lahat ito ay dahil sa magandang pagtuturo ni Mr. Su. Biglang naalala ang isang bagay, tumingin si Jin Yang sa isang miyembro ng koponan ng investigasyon sa likod niya at kumaway, Jin Yang, lumapit ka rito sandali. Agad na humakbang si Jan at malakas na nagsabi, nagre-report po, Ginoo. Miyembro ng Fang Investigation Team, Jin Yang reporting for duty. Nakita ang kanyang matigas na anyong militar, sinabi ni Jin Yang ng casual, mag-relax ka, may ibibigay ako sa iyo. Nakita ang maliit na bote sa kamay ni Jin Yang, tinanong ni Year-ong, Mr. Su, ano ito? Nag-isip ng dahilan, ngumiti si Jin Yang, ito. Ito ay ang resulta ng pananaliksik ng isang kaibigan ko na dalubhasa sa biological engineering, maaari nitong pahusayin ang kakayahan ng gumagamit. Ang maliit na bote ay talagang isang potion na bagong bilhin ni Jin Yang mula sa sistema, isang potion para sa kasanayan sa pagnanakaw na nagkakahalaga ng 300 puntos. Gamit ang parehong dahilan na ibinigay niya sa iyo, ibinigay ni Jin Yang ang potion kay Jae Young. Ayon sa aking kaibigan, maaari nitong pahusayin ang iyong mga teknik sa paggalaw. Ito ay isang modernong item, subukan mo. Kung kapaki-pakinabang, hihilingin ko sa aking kaibigan na maghanda ng ilang higit pang mga bote. Si Jae Young na umiinom ng potion ay, medyo nag-aalinlangan itong maliit na bote na hindi pa sapat, para sa isang tasa ng tsaa ay makakapagpahusay ng aking mga kasanayan. Pero hindi naman ako lolokohin kaya, subukan ko na lang ito ininom niya ang potion sa isang lagok. Sa isang iglap na gulat si Jong naramdaman niyang nagbabago ang kanyang katawan ito, nang hindi masyadong nag-iisip agad niyang sinubukan ang mga teknik. Sa pagnanakaw na dinala ng potion gamit ang Lingbo at mga pitch ng Monkey Steel. Sa isang kisap mata nasa kamay ni Jong ang mga wallet ng kanyang mga kasama, inabot ng ilang sandali bago napagtanto ng lahat kung ano ang nangyari sa kanya sa wakas. Nawala ang wallet ko pati na rin ang sa akin. Ang wallet ko, ang pera ko. Habang nagmamasid, tinanong ni Jin Yang, mukhang napaka-epektibo nito, ano ang naramdaman mo kanina? Kinamot ni Jong ang kanyang ulo, medyo nahilo ako at bigla na lang akong nagkaroon ng mas marami. Tumingin siya sa mga wallet sa kanyang mga kamay na naguluhan, mas marami pang mga kasanayang kaugnay nito. Habang nagsasalita siya, may lumapit mula sa likuran at tinawag siya. Mga kasama niya nakakakawalan lang ng kanilang mga wallet. Tumingin sila sa kanya na may masamang balak. Jong, mabuting kaibigan ka, hindi ba? Kaya ginagamit mo kami para sa ensayo. Nasa malamig na pawis pakinggan mo ang aking paliwanag, ang sumunod ay isang magiliw na palitan ng martial arts. Itigil mo kinabukasan sa Hakang Hotel, nakipagkita sina Jin Yang, Chin Choeng, at siya sa isang tao sa isang VIP room. Iniabot ni Jin Yang ang kanyang kamay, ikaw ba si Chairman Chen?
Isang karangalan, sabi niya na may magaan na ngiti. Tumugon si Chairman Chen, ikaw ba si Chairman? Hindi ko kayang tawaging Chairman sa harap mo, sabi ni Jin Yang. Umaasa kami sa iyo para makapagpatuloy ng buhay. Nabigla sina Chin Chaeng at Shaha sa hindi pangkaraniwang mapagpakumbabang asal ni Jin Yang. Babalik ba ito kay Mr. So na kilala natin kahapon? Siya ay nangungutya sa mga tao mula sa Wanan Motors. Bakit siya napakapala kaibigan? Ngayon bumalik kay Jin Yang, siya ay nagpatuloy Chairman Chen. Ako ay isang tuwid na tao kaya, hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong bilhin ang iyong teknolohiya sa paggawa ng makina. Pangalanan mo ang iyong presyo, hindi gustong tumayo ng matagal Chairman Chen. Inimbitahan ang tatlo sa kanila na umupo Chairman Su, kung gusto mong mabuhay. Ang Shan Motors mayroong isang simpleng paraan maliban sa pagbili, mula sa Wanan Motors hindi ba't iyon ay lutesin? Ang lahat narinig ang kanyang mabulaklak na pagsasalita. Si Jin Yang dahan-daang kinuha ang kanyang tasa ng tsaa. Isang magaan na paghinga at ito ay 3,000 na ang halaga. Nagbago ang ekspresyon ng chairman. Habang umiinom ng tsaa si Jin Yang ay tumingin kay Chairman Chen ng may kumpiyansang mga mata. Ang paghahanap ng isang tagagawa ng makina na angkop sa atin, ay isang usaping oras na lamang mayroon akong sapat na pera. Tamad lang akong maghanap, dahil limitado ang aking oras na natiling matatag si Chairman Chen. Pasensya na, walang epekto sa akin ang iyong pera. Si Jin Yang ay huminga ng isa pang bilang para sa libo halos mabilaukan si Chairman Chen sa kanyang tubig. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa at sinabi ng tuwid, walang silbi, kahit gaano pa ang ialok mo. Akala mo ba hindi ko pa nakikita ang pera? Mas mabuti pang tanggapin mo ang alok ni Motor, kung hindi, ang kanyang ugali ay matatag pero sa loob siya'y umiiyak. Kahit na ang presyong ito ay doble ng karaniwan, si Motor ay hindi dapat balewalain. Si Jin Yang, na pinutol ang kanyang mga iniisip, 6,000, ang bilang ay parang isang mabigat na hampas sa mukha ni Chairman Chen. Pero nananatiling kalmado, nagpatuloy si Jin Yang, Chairman Chen, ang presyo sa merkado para sa teknolohiya ng paggawa ng makina ng iyong. Ang antas ng kumpanya ay 2,500 lamang. Ang presyo na inaalok ko ngayon ay sapat na upang ipakita ang aking sinseridad, di ba? Ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha ngunit nagkunwari pa rin siyang matatag. Chairman Su, nagbibiro ka ba? Ang Hanan Motors ay isang kasosyo ng aking kumpanya. Tayo ay mga kapatid sa laban. Kailangan nating, bago pa man niya matapos ang mga salita, dagdagan mo pa ang pera. Tumayo si Jin Yang, sayang, sana nagkasama tayo at kumita ng malaking halaga. Lumingon siya upang umalis, tara na. Oo, Ginoo, pinakawalan ang gintong pagkakataon. Sinundan ni Chairman Shen si Jin Yang ngunit hindi naglakas loob. Upang tawagan siya ay puno ng pagsisisi, dagdagan mo lang ng 2,000, bakit hindi mo idinagdag ang 2,000, dagdagan mo lang ng 2,000 pa at papayag na ako. Nang sila'y lumabas ng hotel, nagsalita si Jin Yang, tama ang hinala ko, ayaw nilang magbenta. Si Chin Shaing na naglalakad sa tabi niya ay sumagot, hindi nila basta-basta maapakan ang Wanan Group. Habang nag-iunat at naliligo sa sikat ng araw, casually na sinabi ni Jin Yang, kung hindi nila ibebenta, ayos lang. Makakatipid tayo, hindi ba't mas mabuti pang tayo ang gumastos nito? Sa mga susunod na araw, magbantay sa balita tungkol sa ibang makina. Mga tagagawa at iulat kay Musang, simulan din ang paghahanda ng workshop para sa paggawa ng makina. Una ay ayusin ang linya ng produksyon, magiging abala tayo agad. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin sa dalawa, sumakay si Jin Yang sa kotse. Si Yong na naghihintay sa kotse ay nagtanong kay Ginoong Su, saan tayo pupunta sunod? Nang marinig ang tanong, si Jin Yang na nasa masamang mood ay biglang lumakas ang loob. Pumunta tayo kay Paula ngayon, nakasabit na ang karatula ng restaurant. Tingnan natin kung may maitutulong tayo. Ang eksena ay lumipat sa restaurant na, Eat Lose Weight, tinitingnan ang restaurant.
Napansin ni Yeong na biglang sumigaw ng masaya. Wow, Jin Yang na nakangiti ay nagtanong kung ano ang nangyari. Si Yeong na nahihiya ay sumagot na gusto niyang kumain ng salad, nang makita ang kanyang kaakit-akit na ekspresyon. Si Jin Yang ay ngumiti at ipinaliwanag, na marahil ay nagkamali siya ng akala. Ang pagkain dito ay hindi diet food, tulad ng iniisip mo ang mga putahe na niluluto ni Paula ay parang halo ng lutong Chino. At kanluranin maaari mo itong subukan mamaya, hindi ko rin ito gaanong kabisado. Habang, papasok na sila sa restaurant isang pink na sports car ang huminto at nagparada sa harap, ang pinto ng kotse ay bumukas at lumabas. Ang isang aso na may mukha na parang gusto mong sapakin, sinundan ng dalawang babaeng streamer. Pagkalabas nila, kinuha ng dalawang babae ang kanilang mga telepono para mag-live stream. Ang babae na nakasuot ng pulang damit ang unang nagsalita, "Hello fans, kami ni Jojo ay dumating na sa North City Park." Ang babaeng nagngangalang Jojo ay nagdagdag, "Hello darlings." Nang makita ni Jing Yang ang dalawang babae na nakatayo sa harap ng restaurant na may kakaibang kilos, tinanong niya, sino sila? Ikaw na madalas mag-browse sa internet, nakilala sila. Sa tingin ko, mga food streamer sila. Medyo influential sila sa lugar na ito at marami silang. Nang mga online fans pabalik sa mga streamers, ang babae sa pula ay nagpatuloy sa kanyang live stream. Ang IG para magbawas ng timbang, ang restaurant sa likuran namin ay magbubukas. Sa loob ng 2 araw inanyayahan nila kaming suriin ito, mukhang tapat sila. Ipinaliwanag pa ni Yeong dahil pareho silang gumagawa ng mukbang sa lugar na ito. Karamihan sa kanilang mga fans ay lokal. Ngayon ay tungkol na lang sa mga short video platforms, ang bisa ng pag-aanunsyo sa pamamagitan ng mga online idols ay mas mabuti. Kaysa sa pamamahagi ng mga flyers, bigla na lang may dumaan na buntis na babae at ang kanyang batang anak. Sa hindi malamang dahilan ang aso na pagmamay-ari ng. Biglang nagkaroon ng interes ang mga streamer sa maliit na batang babae. Ang batang babae, nang makita ang isang mabangis na aso na tumatakbo papalapit sa kanya, ay natakot. Mommy, aso. Ang aso ay tumakbo sa paligid na tila humaharang sa daan ng ina at anak. Ang ina, hawak ang takot na anak, ay sumigaw, "Umalis ka! Umalis ka! Kaninong aso ito? May nag-aalaga ba dito?" Biglang lungad ang aso at kinagat ang binti ng batang babae. Ang batang babae, sa sakit at gulat, ay sumigaw, "Mommy, masakit!" Ang mga sigaw ng batang babae ay nakakuha ng atensyon nina Jin Yang at Yeong. Ang aso ay patuloy na kinakagat ang binti ng batang babae. Tumangging bitawan sa kabila ng mga pagtatangkang hilahin ng ina, ang binti ng batang babae ay dumudugo ng labis. Nang mga sandaling iyon, tumakbo si Jojo, isang streamer, at sa halip na tumulong, bigla niyang sinampal ang ina. "Sumpa, bakit mo sinasampal ang anak ko?" Ang maliit na batang babae ay kinagat ng kanyang aso nang walang dahilan at wala siyang pakialam. Tanging aso lang niya ang inaalala. "Huwag kang matakot, nandito si mommy." Dahil sa galit sa kanyang mga aksyon, hindi na nakapagpigil ang ina. "Pinalalabas mo ang aso mo nang walang tali, kinagat ng anak ko ito. Nababaliw ka ba?" Lalo pang nagalit si Jojo. Mas hindi makatwiran kaya nga't kinagat siya. "Ano ngayon? Patay ka na ba? Hindi mo ba narinig ang sigaw ng anak mo kanina?" Kung hindi siya sumigaw, hindi siya kakagatin. Sa matigas na tono, sinubukan niyang yakapin ang kanyang aso at sipin ang ina. Bago pa man makakonekta ang kanyang sipa, naharang ito. Dumating si Jing Yang sa tamang oras. Hindi lamang niya pinigilan ang kanyang pagsipa sa buntis, kundi inasikaso din niya ang aso. Tinanggal ang ilang ngipin nito sa isang kisap mata ng kanyang kamay. Parehong nahulog ang babae at ang aso sa gilid. Nang makita ang kanyang kaibigan na nasa panganib, ang babae, sa pulang damit ay nagmadali papalapit na parang isang tipikal na mayabang na internet idol, itinuro niya si Jin Yang at sumigaw, "Sino ka ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Alam mo ba kung sino ako?" Hindi siya pinansin ni Jing Yang at tiningnan siya ng may paghamak. "Oo, naghahanap ako ng gulo, ano ngayon?"
Habang tinitingnan ng ina at anak na inaalagaan ni Yeong, lalo siyang nainis. Isang internet idol na naglakas loob na saktan ang isang buntis sa gitna ng kalye, at akala mo ba matatakot ang mga tao sa pangalan mo? Nang biglang dumating ang aso, hindi pa rin natututo ng leksyon, nagmadali. Kay Jingyang nang makita na hindi siya dapat gawing biro, si Jojo ay nag-aalala at tinawag, "Bumalik ka." Ang suwail na aso ay hindi pinansin ang kanyang amo at tumakbo patungo sa kamatayan nito. Tumahol ito at ipinakita ang mga ngipin, akalaing makakagat ito kay Jingyang, ngunit sa isang kamay lamang, madaling nahawakan ni Jingyang ang leeg nito at itinaas ito na parang manika. Nagsimula ng bigkasan ni Jingyang ang kanyang hatol. Bagaman hindi ako napupuot sa mga aso, hindi ko rin gusto ang mga hayop na kumagat sa mga tao. Dahil binuksan nito ang bibig nito upang kumagat, dapat itong pinatay sa lugar. Nang kanyang laki na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, piniga ni Jingyang ng napakahigpit ang aso na agad itong namatay pagkatapos ng ilang sigaw. Naging tahimik ang paligid habang nasaksihan nila ang ginawa ni Jingyang. Laking gulat ni Yong ngunit nakaramdam siya ng pag-apruba. Hindi naglakas loob ang ina na tumingin at tumigil na sa pag-iyak ang maliit na batang babae. Ang dalawang streamer na nagsasabing patay na ang kanilang aso ay bumagsak sa lupa, walang masabi at hindi makakilos ng may kayabangan. Ang taong nakatayo sa harap nila ay malamig at matatag, hindi dapat kalabanin. Balik sa dalawang streamer, matapos asikasuhin ang aso, kalmadong pinunasan ni Jingyang ang kanyang mga kamay at sinabi, "Kayo dalawa, lumuhad kayo at humingi ng tawad sa kanila. Pagkatapos ay bigyan niyo ako ng isang barya at palalayain ko kayo. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi sa buong buhay niyo." Nang makita ni Jingyang na papalapit na siya, natakot ang dalawang babae at agad na tumayo. Ang babae sa pulang damit ay naghanap ng barya sa kanyang dibdib at stammerang na sinabi, "Narito ang pera." Dagdag pa niya, "Kahit takot na takot, huwag niyong isipin ang paghingi ng tawad." Kinuha ni Jingyang ang barya, at tinignan siya ng masama, mukhang handa kayong magsisi sa bagay na ito habang buhay. Inihagis niya ang barya kay Yeong, "Baka may sakit ang aso, dalhin sila para magpabakuna." Agad na dinala ni Yeong ang ina at anak sa ospital. "Oh, Mr. Su." Matapos asikasuhin ang ina at anak, bumalik si Jingyang sa dalawang streamer. "Ngayon, oras na para ipagpatuloy ang ating negosyo." Agad na nagsalita ang babae sa pulang damit, "Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Naayos na ang bagay na ito, ano pa ang gusto mo?" Nang marinig ang gulo, sa labas, nagmadali si Paula nang makita si Jingyang, tumakbo siya ng may pag-aalala, "Anong nangyari? Anong nangyayari? Anong nangyari?" Nang makita ang pagiging malapit ni pa kay Jingyang, tinanong ng streamer, "Kilala mo ba siya?" Si Paula, na hindi pa rin nauunawaan ang sitwasyon, ay sumagot, "Siya ang malaking boss ng aming restaurant." Nang marinig ito, nagsimula ng sumigaw ang dalawang streamer, "Ang malaking boss mo ay sinabi lang sa amin na lumuhad at mag-count out sa iba. Akala ko siya ay isang malaking tao, pero siya pala ay may-ari lang ng isang maliit na restaurant." Tumakbo sila papunta sa kanilang kotse, at nang buksan ng babae sa pulang damit ang pinto ng kotse. Sumigaw si Jojo, "Hintayin mo, akala mo ba ipopromote namin ang restaurant mo? Wawasakin ko ang reputasyon mo." Pagkatapos magsimula ng kotse ang kaibigan niya, idinagdag ni Jojo, "Hintayin mo, may na-offend kang tao na hindi mo dapat in-offend. Siguradong papatayin kita sa ginawa mo." Nagmamadali silang pumasok muli, biglang na-offend ang dalawang batang internet idols. Sa isip ni Jingyang, akala niya magagalit siya, pero kalmado lang siya habang nakikinig sa paliwanag niya. "Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Bawat beses na pumupunta ako dito, may gulo. Ano na naman ito ngayon?" Pagbalik sa loob pagkatapos marinig ang lahat mula kay Jingyang, si Paula. "Sumabog sa galit na isip ko na kahit papaano ay may reputasyon, ang dalawang internet celebrity na yon, sa lugar na ito kaya inimbitahan ko sila. Kung alam ko lang na mga weirdo sila,
Pinulbos ko na sana sila doon mismo. Habang nagsasalita siya, galit na piniga niya ang lata sa kanyang kamay. Nang mga sandaling iyon, malapit nang kumuha si Jingyang ng lata mula sa ref nang ibinuhos ni Paula ang kanyang galit sa kanya at ikaw, hinayaan mo lang silang makaalis ng ganoon. Bakit hindi mo tinawagan ang pulis at ibinulgar sila? Hindi natitinag, sumagot si Jingyang, ang paglalantad sa kanila ngayon ay magdudulot lang ng pagtatago sa kanila ng mga platform. Pagkatapos, ay gagawa sila ng PR at hindi ito magiging sanhi ng tunay na pinsala, hindi ito magiging masaya pakinggan ito. Si Paula na hawak pa rin ang pinatagas na lata ay inihagis ito kay Jingyang. Masaya ba ang ganito? Alam mo lang kung paano maglaro at madaling iwasan ang flying Ken technique ni Paula. Si Jingyang ay patuloy nang umiti ng pilyo pagkatapos ilabas ang kanyang galit. Si Paula ay bumagsak sa mesa at nagbuntong hininga. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong mahanap na internet celebrities. Magpapalit na ba tayo sa pamamahagi ng mga flyers offline? Nang makita ang pagkabahala ni Paula, tinukso ni Jingyang, tingnan mo, sobrang nag-aalala ka. Kung pupunta tayo at mamamahagi ng mga flyer ngayon, magiging luma na yan. Bukod pa rito, hindi ka ba pamilyar sa ilang sikat na internet celebrities? Paula, na mas lalo pang nagalit, ay sumagot, sikat na internet celebrities. Sino pa ang pinapaasar mo? Sumagot si Jingyang na may pilyong ngiti, puno ng tubig ang utak mo, hindi ba? Dapat agad mong maisip si Tungying. Si Tungying ang reyna ng fashion sa Sandai City, regular sa pabalat ng mga fashion magazine. Ang pag-imbita sa kanya dito ay agad na magpapabagsak sa mga internet celebrities na iyon. Pagkatapos, naisip niya si Lin Zian kung hindi sapat ang isa. Matandang boss Lin Zian, halata ang sinerhiya sa pagitan ng gym club at ng aming restaurant, hindi ba? Ang pagbanggit lang kina Toyang at Lin Zakian ay nakapagpalikot sa ulo ni Paula, pero hindi pa tapos si Jingyang. Ang dalawang internet celebrities na yun ay mula sa K-te platform, na isang direktang kakumpetensya ng Do Your platform ni Chen Chaang. Kung sa tingin mo ay kulang ang dalawang tao, hihilingin ko kay Chen Chaang na magpadala ng ilan sa kanyang mga bituin at internet celebrities para suportahan ka. Bagaman wala silang A-list stars, mayroon pa ring ilang B at C-listers. Nagsimula nang sumakit ang ulo ni Paula sa pag-iisip na nagmamalaki lang siya. Pinahid niya ang kanyang ulo at sinabi, sige, nahanap na natin ang mga tao. Hayaan mong isipin ko kung paano ito ipopromote. Nakita ang nakabahalang ekspresyon ni Paula, hindi nagsalita si Jingyang. Iniisip niya, ang tanga-tanggang babaeng ito, unang beses pa lang niyang magbukas ng negosyo, kulang siya sa karanasan sa maraming bagay. Pero kung matutulungan ko siya mula sa likuran, makakahanap pa rin siya ng sariling daan. Kahit na may tatlong ulo siya, nagpilit pa rin siyang isang ulo lang ang gamitin para mag-isip. Hindi na kinaya ni Paula at ibinagsak ang kanyang ulo 3 beses sa mesa. Napakaraming gawain, matagal na akong nag-iisip at hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon, ang tanga-tanga ko. Nang marinig ang mga salita ni Paula, pinasigla siya ni Jingyang, hey, magtiwala ka. Alam na niya ang susunod na sasabihin. Sinuntok siya ni Paula, hindi siya pinayagang magpatuloy. Ilang araw ang lumipas, nagbukas ang Italus Wait Restaurant at puno ito ng mga tao. Masayang-masaya ang mga customer sa pagkain. Isang medyo matabang babae, matapos kumagit ng piniritong tofu, ay sumigaw, ang sarap ng pagkain dito sa restaurant na ito. Sa ibang mesa, isang babae matapos kumain ng spring roll ay mukhang masaya. Pinagsasama ang mababang taba at mababang calories, maaari kong kainin ang ganitong uri ng pagkain magpakailanman, nakikita ang mga customer na nag-e-enjoy sa kanilang mga pagkain. Si Paula ay nag-aalala pa rin, ngayon ang unang araw ng pagbubukas, tiyak na darating ang mga internet celebrities, di ba? Sinabi ni Jingyang na huwag mag-alala. May paraan ba talaga siya para harapin ito? Nang biglang buksan muli ang pinto ng restaurant, sinalubong ang mga bagong customer.
Ang dalawang streamers mula sa nakaraang araw ay pumasok at nagsimula ng live streaming. Ang may maikling buhok ang unang nagsalita, "Darlings. Narito na tayo sa restaurant na ito, at gaya ng makikita mo, maganda ang dekorasyon dito." Ang nakasuot ng pulang damit ay nagdagdag sa ambience na napakaganda rin. Hindi lang sigurado kung masarap ang pagkain, subukan natin mamaya. Isang mesa na puno ng magaganda at maayos na inihain na pagkain ang inihain. Nakita ang mga internet celebrities na near-review ang pagkain, kaya't may mga kumuha ng kanilang mga telepono para mag-film at mag-picture. Sa livestream, ang may natural na ekspresyon ay kumuha ng isang mangkok at tinikman ang pagkain. Ang mga pagkain ito ay mabango, mukhang gumagamit sila ng mga essential oil. Subukan natin ito sa sandaling ilagay niya ang pagkain sa kanyang bibig bago pa man niya matikman. Lumaki ang kanyang mga mata, mabilis siyang kumuha ng napkin at pinunasan ang kanyang bibig, sinimulan niya ang kanyang akto, tiyak na may essential oil dito kahit na mukhang masarap, pamilyar ako sa amoy na ito. Amoy ito ng malangis na inihaw na pato sa tabi ng kalsada. Nang makita ng kanyang kaibigan na nagsimula na ang kanyang performance, sumali na rin ang isa na nakadress na pula. Talaga? Subukan ko. Kinuha niya ang isang piraso. Kahit na masarap ito, nagkunwari siyang nagsabi, may essential oil ito, ito rin at iyon. Isa rin, nang makita ang dalawang negatibong pagsusuri ng mga streamer, nagsimulang makaramdam ng hindi komportable ang mga customer sa restaurant habang nakatayo sa kusina. Si Paula ay galit na galit ngunit kinailangan niyang pigilin ang sarili. Nagsumpong na lang siya sa kanyang sarili, "Sumpa, kayo pa ang nagdadagdag ng essential oil, buong pamilya niyo nagdadagdag ng essential oil. Fresh lahat ng mga sangkap ko, walang kailangan idagdag na iba pa, hindi katulad ng mga mukha niyo." Balik sa dalawang streamer, ang may maikling buhok habang nakasuot ng maikling palda ay nagkunwaring nagulat nang makita ang buhok at nagkunwari pang nagulat, "May buhok pa sa pagkain, ito ay masyado na, hindi ko na kayang magpanggap, hihingi ako ng buong refund." Nakaupo sa tabi niya, ang isa sa pulang damit ay nagsimulang manginig, pawisan, at mukhang tense. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang pag-arte ay naging mas propesyonal habang siya ay bumagsak sa lupa. Nang makita ito, ang may maikling buhok ay agad na nakipagtulungan, sumisigaw, "Yongyong, anong nangyari?" na nagpapanggap na nasasaktan. Ang isa sa pulang damit ay hinawakan ang kanyang tiyan, "Sobrang sakit ng tiyan ko, siguradong pagkain kanina iyon. Dalhin niyo ako sa ospital." Sa kanilang makatutuhanang pag-arte, ang mga customer ay tumigil sa pagkain, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita ito ni Paula at nagalit siya. Sa harap ng maraming tao, hindi niya ma-expose ang mga ito kaya tumayo na lang siya doon ng tahimik. Kinabukasan, nag-publish ang mga online news outlets ng mga larawan na may headline na, "Habang near-review ang pagkain, ang food vlogger na si Yongyong ay nagkasakit ng food poisoning." Anong klaseng masamang establishmento ito? Sa headquarters ng Ku-video platform, ang boss ng dalawang streamers, matapos mabasa ang balita, ay pinuri sila, "Magaling. Hindi ko inasahan na makakahanap kayo ng doktor. Magpanggap ng isang ulat ng pagkalason sa pagkain sa mga nakaraang araw, lahat ng pangunahing website ay pinigilan namin, ngayon ang kasikatan ng aming platform ay tumataas. Susunod, aayusin ko ang isang abogado na makikipag-ugnayan sa iyo. Ihanda ang iyong ebidensya. Kung mananalo kami sa kasong ito ng napakaganda, ang iyong fanbase ay maaaring umabot sa milyon." Ang boss na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa kanyang mukha ay si M, ang direktor ng Ku short video platform. Lumingon siya sa dalawang streamers. Pagkarinig sa mga salita ng kanilang boss, pareho silang nasabik, iniisip na nagplano lamang kaming suruan ang restaurant na iyon. Hindi inaasahan ang ganitong magandang kinalabasan, talagang dalawang ibon ang pinatay sa isang bato. Ang nakaputi ay tumayo at sumagot sa boss. "Salamat Direktor M, gagawin namin ang aming makakaya, iwanan mo na lang ito sa amin." Pagkatapos umalis ng dalawa, nag-usok si Amag G ng sigarilyo.
Umupo ng maayos, at humithit ng usok inisip niya kung gaano karaming makakamit ng dalawang internet celebrities na ito. Makikita natin ang pagsasakdal sa kanila ay hindi lamang magpapataas ng kasikatan ng insidenteng ito, kundi ipapakita rin ang suporta at pag-aalaga ng platform para sa mga content creator at paglalaro ng kontrobersyal na baraha. Ito ay libreng publicity. Napakabait na hindi mo maiiwasan. Pagkatapos ng araw na yon, maraming mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan ang pumalibot sa restaurant na to lose weight, at binabato si Jing Yang ng mga tanong. Mr. Su, mayroon ka bang nais sabihin tungkol sa insidenteng ito? Hindi pa dumadating ang isa pang may-ari ng restaurant. Ito ba ay dahil sa may kasalanang budi? Sina Yongyong at Jojo ay nagsasampal na ng kaso laban sa iyong restaurant. Paano mo balak tumugon? Nang si Jing Yang ay malapit ng magsalita, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kung saan. Nandito sina Yongyong at Jojo sa harap ng lahat. Hindi na natatakot si Wei Yong kay Jing Yang tulad ng ilang araw na ang nakalipas. Nakatayo ng may kumpiyansa sa harap niya si Mr. Su. Mayroon ka bang nais sabihin ngayon? Hindi ka ba mayabang noon? Bakit hindi ka mayabang ngayon? Ang abogadong kasama niya ay nagpakita ng isang dokumento. Mr. Su, sinampahan ka na ng kaso ng aking mga kliyente. Ito ang summons ng korte. Nang makita ang papel, si Jing Yang ay tila mayabang pa rin. Huwag mag-alala. Tiyak na magdadala ako ng abogado sa tamang oras. Nang marinig ito, lalong naging mayabang si Yongyong. Hindi mo na kailangang kumuha ng abogado, wala ka namang pag-asa na manalo, maghintay ka na lang na masira. Si Jing Yang, na may kumpiyansang hitsura at isang may ngiting maliwanag na sumagot, matagal ka nang naghahanda, paano kita mabibigo? Siguradong hahanap ako ng pinakamagaling na abogado at makikita-kita hanggang sa mamatay ka. Sa harap ng kalmadong asal at mapanlait na tono ni Jing Yang, nagsimulang makaramdam ng hindi komportable ang dalawang streamer. Paano siya naging kalmado? May nahanap na ba siyang ebidensya? Nagulat ang may maikling buhok, nag-isip sandali, pagkatapos ay humarap at sumigaw, saang batayan kami nagsasamp ng kaso sa iyo, ikaw tanga. Hintayin mo lang at makikita mo, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Nakita ang kanyang kaibigan na nawawala ng kontrol at nagsasalita. Isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Ang isa sa pulang damit ay mabilis siyang hinayla palayo. Bago umalis ang may maikling buhok na galit pa rin ay pinaalalahanan si Jing Yang. Sinabi ko sa iyo na huwag kumuha ng abogado kahit papaano makakatipid ka ng pera kung hindi, mag-ingat ka. Hindi mo na kayang bumili ng kabaong kahit ano pa man ang sinabi niya. Nanatili si Jing Yang sa parehong ekspresyon. Siya'y ngumisi. Sino ang hindi pa alam kung paano sila namatay ay malapit nang malaman sa parehong araw. Nag-ulan ng mga artikulo sa internet tungkol sa walang pusong restoran. Kailan pa kaya seryosohin ang kaligtasan ng pagkain? Ang mga idolo ay nagtatago lamang upang makahanap ng isang nakakalaso na restoran. Nagkaisa sina Yongyong at Jojo, hindi namin hahayaan na makalusot ang hindi etikal na restoran na ito. Ang tahimik na plataporma ay nagpapahayag ng matibay na paninindigan laban sa food poisoning ng mga idolo at sinusuportahan si Yongyong. Habang ang mga Arls ay nagtuturo ng daliri sa restoran ni Jing Yang, biglang lumitaw ang isang hindi nagpapakilalang gumagamit na may video na pinamagatang, kung ang dalawang internet celebrity na ito ay may hustisya. Pakiusap, panuorin ang video na ito bago ka magsalita. Agad na kumalat ang video na parang apoy. Nagsimula ito sa aso na umaatake sa maliit na batang babae, pagkatapos ay ipinakita. Yung may maikling buhok na sinipa ang buntis na ina at nagwakas na. Si Jing Yang ang pumagitna upang protektahan ang ina at anak. Pagkatapos, mapanood ang video na ipinost ng hindi nagpapakilalang user, nag-reak ang online community sa mga komento. Doran, anong nangyayari? Yung sinipa ang buntis na babae ay si Jojo. Mukhang ang may-ari ng restaurant ang huminto sa kanya. Jojo, tama ba? Grabe, nagkaroon ba sila ng alitan dati? Si Jojo ba ay naghihiganti? Mr. D, gamitin mo naman ang utak mo, please. Walang tunog sa video, ito ay edited.
Jaba, anong nangyayari? Kick, parehong tanong. Anong nangyayari? Nag-post ulit ang anonymous user ng isang video na may caption na, "Don't rush, there's more." Siyempre hindi palalagpasin ng online community, ang dagdag na drama. Mabilis kumalat ang pangalawang video. Nagsimula ito kay Yungyung. Matapos magpanggap na Noleson nakaupo sa ambulansya na tumatawa at nag-uusap. Ang pag-arte niya ay magaling, di ba? Sa pagkakataong ito ang lahat ng sisi ay mapupunta sa restaurant na yun, patay na sila. Ang may maikling buhok na nakaupo sa tapat niya ay inamin ang lahat. Ang tiyuhin ko ang head ng gastroenterology department sa ospital, kumuha ng pekeng dokumento para i-post sa platform. Mamaya magiging madali para sa kanila. Ang pinakamagandang bahagi ng video ay nang tumawa ang isa sa pulang damit at sinabi na kapag in-upload na namin ang impormasyong ito online, hindi matutukoy ng mga tanga netizens ang katotohanan mula sa kasinungalingan, basta-basta na lang nilang babatikusin ang restaurant na yon. Tulad ng mga tanga hanggang sa durugin namin sila. Pagkatapos, mapanood ang pangalawang video mula sa anonymous user, nagalit ang online community sa dalawa. Ang mga dati nang nagdepensa sa dalawang idols ay ngayon inaatake na. Lucky na nagsabing na-edit ang video, lumabas ka dito. Ronaldo, lumabas ka rito, may mantsa ka, lumabas ka rito. Sinasabi ng sistema, tinatawag ka ng iyong master na bobo, lumabas ka at kunin ang iyong gantimpala. Parang hindi pa sapat, may pangatlong video na ipinost ng anonymous user. Hindi pa tapos, dahan-dahan lang tayo. Nang i-click ang pangatlong video, lumabas ang mga salita ng tahimik na direktor. Ang platform ang magbabayad para sa abogado. Hindi mahalaga ang halaga ng kompensasyon, ang mahalaga ay ang saloobin ng platform. Pagkatapos noon, lalaki ang kasikatan mo at makakakuha ka ng mas maraming tagahanga. Hindi nakakagulat na ang anonymous user na nag-post ng 3 video si Jingyang sa Chenshash Shinji's Douyu Video Headquarters. Masaya niyang binabasa ang mga komento. Grabe, anong klaseng mga tao ito at ang platform na ito, isinusakripisyo ang iba para sa kanilang sariling kapakinabangan, pinapayagan ang aso na kumagat sa mga tao at sinisipa ang isang buntis na babae. Dapat silang batuhin hanggang mamatay. Bakit hindi nagdala ng kutsilyo? Isang hiwa lang sana ay sapat na. Gumagawa ng mga hindi etikal na bagay at naglakas loob pang manira ng ibang tao sa kanilang restaurant. Anong klaseng karma ang nilikha ng kanilang mga ninuno para magkaroon ng ganitong mga inapo? Ninuno, bakit? Hindi ko ba tinapon ang kanilang mga magulang noon? Habang binabasa ang mga komento, hindi maikubli ni Jingyang ang kanyang kasiyahan. Nang mga sandaling yon, lumapit si Chin Shane kay Mr. Su. Ang 3 video ay nagdulot ng malaking gulo. Dapat ba nating i-post ang natitira? Inilagay ang kanyang telepono, humarap si Jingyang sa kanya. Panatilihin ang dalas ng 2 video bawat araw, ngunit tandaan na ang mga orihinal na video ay dapat ipin sa iyong platform. Huwag itong ilabas. Gusto ko hindi lamang dagdagan ang mga pag-download sa iyong app kundi gusto ko ring walang views ang kabilang panig. Siyempre, may ilang mga alalahanin pa rin si Chin Shane. Salamat sa mga videong ito, tumaas ang downloads ng aming app ng 17 beses magdamag pero hindi namin binlur ang mga mukha ng kabilang partido, paano kung magalit sila at kasuhan kami ng paglabag sa privacy? Tumawa si Jingyang, hindi man lang nag-aalala. Paglabag sa privacy. E di magbabayad kami ng 1 NDT o 5 NDT, gusto kong lubos silang ma-expose, maliit na kompensasyon lang yan. Ang eksena ay lumipat sa opisina ng mod sa headquarters ng Q Video, siya ay galit na galit, pinagsasampal ang mesa at sumisigaw sa telepono, putang ina, sa loob lang ng 1 araw, mayroon na tayong na-lost ng halos 10 milyong mga gumagamit. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng stock ng kumpanya. Ano bang ginagawa ng PR department? Hindi ba nila kayang kontrolin ang opinyon ng publiko sa loob ng 1 araw? Matapos magalit ng kaunti, nagsalita na ang tao sa kabilang dulo ng telepono, "Sir, napaka-negatibo ng opinyon ng board tungkol sa iyo. Ano ang gagawin natin ngayon?" Umuungal na mas galit, "Ano pa ang magagawa natin?
Kailangan ko bang turuan ka pa niyan? I-stabilize muna ang sitwasyon, saka na natin pag-usapan. Nang biglang may kumatok sa pinto, pagkatapos niyang magbigay ng pahintulot, isang babae sa itim na suit ang pumasok. Pumasok siya at nagsalita ng mahigpit, "Magandang araw, Ginoong M. Ako ang kinatawan ng aking kliyente, si Miss Paula, upang ipasa ang isang summons ng korte. Ang platform ng coup ay pinaghihinalaang sangkot sa paninirang puri sa aking kliyente. Ngayon ay sinampahan na ng kaso ng Miss Paula ang inyong kumpanya. Mangyaring dumalo sa korte sa loob ng itinakdang oras sa summons. Ang mukha ni Mo ay puno ng pawis na nagpapakita ng kanyang pagkabahala. Nang matapos ang babae at humarap na, mabilis siyang tumayo at pinigilan siya. Sandali, ako ay nalinlang. Ang mga dapat kasuhan ay ang mga idols. Gusto kong makilala ang inyong kliyente. Gusto kong ayusin ito ng pribado. Pinto ang babae ay humarap muli, ang kanyang ekspresyon ay matatag. Bago ako dumating, malinaw na ipinahayag ni Miss Paula ang kanyang saloobin. Talagang tumanggi siyang makipag-ayos ng pribado. Pagkatapos niyang sabihin yun, humarap siya at nagdagdag pa na sinumang sangkot sa pagpapakalat ng mga tsismis at paninirang puri sa kanya ay papanagutin sa buong lawak ng batas. Nang marinig ito, nagsimulang manginig si Moden. Ang eksena ay lumipat sa tahanan ng dalawang idols. Sa loob ng silid, matapos mapanood ang tatlong video na inilabas, nagalit ang may maikling buhok. Yung halang na yun, kinuhanan tayo ng video. Ngayon, sinasampahan tayo ng kaso. Bakit hindi ko napansin ang kamera? Kasalanan mo lahat, kasalanan mo lahat. Nang marinig ito, nawala sa bait ang babae sa pulang damit at inihagis ang kanyang telepono sa kanya. Kasalanan ko ba? Kung hindi dahil sa asong yon, mangyayari ba ito? Ang pagbanggit sa aso ay lalo pang nagpagalit at nagpaligalig sa babaeng may maikling buhok. Naglakas loob ka pang pag-alitan si Nia, makikipag-away ako sa iyo agad. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawa. Habang pinipigilan ng babaeng may maikling buhok, nagalit ang babae sa pulang damit at nagmura. Sumpa, naglakas loob ka pang ipagtanggol ang patay na asong iyon. Nawalan ng pasensya at lalo pang nagalit, papatayin kita, habang nag-aagawan ng buhok at nagmumura. May kumatok sa pinto. Isang batang lalaki na may seryosong ekspresyon ang pumasok na may hawak na abiso. "Hello, ako ang abogado na kumakatawan kay Miss Paula. Kayo ay sinadyang nagkalat ng maling impormasyon na nakasisira sa reputasyon ng aking kliyente. Ito ang summons ng korte, pakitanggap ito." Nang makita ng dalawa na may abogado na dumating, tumigil sila sa pakikipag-away. Nang makita ng abogado ang sitwasyon, iniwan niya ang abiso at mabilis na umalis. Entertainment platform at si Miss Chen na may online name na Yungyung at si Miss Sunu na may online name na Jojo ay pinaghihinalaang nag-imbento at nagpakalat ng maling impormasyon. Ang ebidensya ay tiyak. Ang Sanday City People's Court ay nagpasya na ang Ku Entertainment platform ay dapat bayaran ang nagreklamo na si Miss Paula ng 5 NDT. Si Miss Chen Yungyung ay maglilingkod ng 11 buwan sa bilangguan at magbabayad ng danyos. Sa nagreklamo 1 sa DT si Miss Son Yu ay maglilingkod ng 18 buwan sa bilangguan at magbabayad ng danyos sa nagreklamo. 1 punto sa NDT kinabukasan, matapos mailabas ang mga video na nagbunyag sa dalawa, ang restaurant ay muling nagbukas. Hindi lamang iyon kundi ito rin ay puno ng mga customer. May mga mahabang pila sa labas at bawat mesa ay puno sa loob. Si Paula ay labis na natuwa, siya ay humiga at naligo sa sikat ng araw na nakangiti ng maliwanag. Sa wakas, lahat ay naayos na. Bigla niyang naalala ang isang bagay at lumingon kay Yurong sa pamamagitan ng, "Saan na ba yung lalaking yun? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon?" Hinaplos ni Yurong ang kanyang mukha at lumingon sa ibang direksyon. "Nakita mo ba si Mr. Su? Sa tingin ko, nanunood siya ng malaking palabas." Ang eksena ay lumipat sa Fang Investigation. Sa base ng team, sina Jing Yang at Musang ay nakaupo sa control room, nakatingin ng mabuti sa screen.
Nakita ang nakatutok na ekspresyon ni Jin Yang, medyo hindi mapakali si Musang kaya lumapit siya at sinabi, "Sir, ito kasi ang unang misyon ni Jiang, baka magtagal pa." Kahit na medyo nag-aalala rin siya, mukhang kalmado pa rin si Jin Yang. Ayos lang kung magtagal ng kaunti. Mas matagal na akong nag-aalala kung mahuhuli siya, dahil sa pangako kung hindi ko kayo ilalagay sa panganib. Ibinaba niya ang kanyang tingin, nalulumbay sa pag-iisip. Kahit na ang enhancement potion ay makakapagpahusay sa kakayahan ni Jong sa pagnanakaw, maaaring hindi walang silbi ang sistema ng seguridad ng kabilang partido. Kung mahuhuli siya sa camera, hindi ko alam kung mapoprotektahan ko siya. Habang siya ay nalulumbay sa pag-iisip, lumitaw ang sistema. Host, huwag mag-alala. Ang mga produkto ng System Psi ay garantisado sa kalidad. Nag-aalala ka lang ng wala sa wala. Nang marinig ito, nainis si Jin Yang at tahimik na nagmura. Ang sistema kung napaka-maaasahan nito, bakit mo binawasan ang aking mga puntos? Noon din ay may isang miyembro ng investigasyon na nagmadali papasok, Sir Kapitan, bumalik na si Jin Yang. Nang marinig ito, parehong natuwa ang dalawa. Ilang sandali lang, bumalik si Jong na mukhang pagod at may hawak na laptop. "Sir, nakuha ko na." Kinuha ang laptop, masayang sinabi ni Jin Yang, "Batang ito, magaling ka sa pagkakataong ito. Magpahinga ka sa susunod na 2 araw, kailangan mong kunin ang mga bagay sa listahang ito, kailangan mong magtrabaho ng mas mabuti." Pagkatapos, tumayo si Jong sa atensyon at sumigaw, "Oo sir. Ginagarantiya ko na matatapos ko ang misyon." Pagkatapos ay binuksan ang laptop, ngumiti si Jin Yang, mabuti na lang at ang problema ni Shaha ay hindi na magiging problema. Sandali lamang sa opisina ni Shaha, nang makita ang laptop sa mesa, lumingon si Shaha kay Jin Yang at tinanong, "Mr. Su, ano ito?" Sumagot si Jin Yang, "Ito ay naglalaman ng teknikal na datos ng ilang mga tagagawa ng makina. Ayusin mo ang iyong mga inhinyero na mabilis na magsaliksik at mag-develop ng bagong makina. Nahanap mo na ba ang mga mapagkakatiwalaang teknisaya na pinahanap ko sa iyo?" Nang marinig ang tanong ni Jin Yang, itinuro ni Shaha ang sarili at ngumiti ng awkward. Medyo nagulat si Jin Yang, "Kaya mo ba ito?" Nakita ang kakulangan ng kumpiyansa ni Jin Yang, pinatpat ni Shaha ang kanyang dibdib at malakas na sinabi, "Mr. Su? Huwag mo akong maliitin pagdating sa teknolohiya, tinuruan ko ang lahat ng mga bata sa kumpanya. Gusto mo bang makahanap ako ng mapagkakatiwalaang tao bukod sa sarili ko? Wala akong maisip na iba." Nakita ang kanyang kumpiyansa, kumuha si Jin Yang ng isang bote ng potion. "Siyempre, hindi kita minamaliit. Uminom ka muna nito." Nang tingnan ang asul na bote sa mesa, nalito si Shaha. "Mr. Su, ano ito? Bakit ko ito iinumin?" "Pasensya na," sumagot si Jin Yang nang walang pakialam, "isang biotech na gamot na ginawa ng kaibigan ko. Maaari nitong pahusayin ang iyong mga kasanayan sa teknolohiya at makinarya. Inumin mo lang ito at malalaman mo." Nang marinig ito, binuksan ni Shaha ang bote at naisip, kahit na may misteryosong background si Mr. Su, hindi niya ako bibatenan. Sa halip na mag-atubili, mas mabuting maranasan ko ang kababalaghan ng bagay na ito sa sarili ko. Uminom siya ng potion sa isang lagok. Agad na pagdapo ng epekto ng potion, nakaramdam si Shaha ng kakaibang sensasyon at hindi niya napigilan ang sarili na ibagsak ang bote. Ito ay, ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa buong universo, ang napaka-advanced na impormasyon ay patuloy na dumadaloy sa kanyang utak. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon, makikita na ang potion ay hindi lamang epektibo kundi pati na rin nakakakilig. Nakita siyang tila nasa trance, parang malapit ng umakyat sa langit. Agad na pinutol ni Jin Yang, sa loob ng 5 araw, pagsamahin ang mga bentahe ng mga teknik sa paggawa ng makina. Dapat hindi lamang ikaw lumikha ng bagong makina kundi pati na rin mag-set up ng linya ng produksyon. Hinat ang balikat ni Shaha, "Naniniwala ako sa iyo, magtrabaho ka ng mabuti." Kakatapos lang niyang makakuha ng brain boost at halos umakyat sa langit, punong-puno ng pasasalamat si Shaha.
Tumayo siya ng tuwid at malakas na sinabi, Mr. Su, huwag mag-alala. Tiyak na makakagawa ako ng bagong makina at hindi kita bibiguin. Nang marinig ang mga salitang iyon, masayang umalis si Jing Yang. Nang gabing yun sa bahay ni Paula, binuksan ni Jing Yang ang pinto at nakita niyang madilim ang bahay. Hindi pa ba bumabalik si Paula? Naisip niya. Nang makapasok siya, bago pa man niya maipailaw ang ilaw, narinig niya ang isang nakakatakot na boses, kapatid. Sa sahig, gumagapang si Paula na parang zombie, mahina ang boses, bumalik ka na. Lutuin mo ako, gutom na gutom ako. Ang biglaang paglitaw ng isang multo ay nagulat kay Jing Yang. Takot na baka tumakbo si Jing Yang, hinawakan ni Paula ang kanyang binti at nagmakaawa, lutuin mo ako. Ilang sandali pagkatapos kumain ng lahat ng nilutong pagkain ni Jing Yang, si Paula ay muling nabuhay. Buhay na ako, sabi niya. Si Jing Yang, na nakatayo sa likuran niya, ay minasahe ang kanyang mga balikat at nagtanong ng may pag-aalala, kailangan mo bang magtrabaho ng ganito kahirap? Sumagot si Paula, wala akong magawa dahil sa mga internet celebrity na yon, sumikat ang restaurant. Mas lalo siyang naging masigla. Tung Ying at Shen Qing's artists ay nagpo-promote nito halos araw-araw, puno ang restaurant. Sa tingin mo ba dapat akong magbukas ng ibang brand? Kahit papaano, makakapagbahagi ito ng ilang mga customer. Jing Yang ay tumawa, ako lang ang responsable sa pagbibigay ng pondo, ikaw ang magdedesisyon kung paano ito patakbuhin. Nang marinig ito, nagalit si Paula. Ikaw na walang responsibilidad, hindi ka ba pwedeng maging mas responsable? Wala ka man lang sa paligid o nagbibiro ka lang sa akin, nakakainis talaga. Habang hawak ang isang stack ng mga bola, umiwas si Jing Yang at tumawa, mag-away tayo mamaya, huwag masira ang. Mga bola pumasok siya sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Mayroon akong ibang mga bagay na dapat gawin pero, makakapagbigay pa rin ako ng payo, sabihin mo sa akin kung ano ang mga iniisip mo. Talagang plano mo bang magbukas ng isa pang sangay sa labas? Sumagot si Paula. Sinasabi ko lang na kahit may reputasyon ang restaurant kailangan pa rin nating tiyakin ang kalidad, hindi naman tayo basta-basta makakahanap ng kahit sinong chef para gawin ito. Nang matapos na maghugas ng mga pinggan, gusto na namang asarin ni Jing Yang siya at sinabi mong marami ka nang naisip. Ang iyong asawa ay labis na nasisiyahan ni Paula na narinig ito, ay muling nagalit o inaasar mo na naman ako. Bubugbugin kita hanggang mamatay ka ilang araw mula ngayon. Sa Johor Motors, si Jing Yang ay nasa opisina nakikinig sa ulat ng Ka-house. Mr. Su, nailabas na ang ating Chu engine na nagdulot ng sensasyon. Ngayon ang ating mga order ay tumataas ng husto. Maraming kumpanya ang nagsisimulang maghanap ng pakikipagtulungan sa atin. Sobrang excited niya na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na makakagawa ako ng makina ng kotse at makakapagsimula ng bagong taon. Wala akong pagsisisi sa buhay na ito. Nakita siyang nalulumbay, pinigilan siya ni Jing Yang, magpakatatag ka. Pagkatapos nating mapatalsik ang Wanan Motors, mahaba pa ang ating lalakbayin. Pumunta na sana siya nang biglang pumasok ang sekretarya at inannounce na si Mr. Su, presidente ng CI, ang kinatawan mula sa Mingyang Engine Manufacturer ay nais makipagkita sa iyo. Nang marinig ito, natigilan si Jing Yang. Mingyang Engine? Bakit? Nang makita ang pagkalito ni Jing Yang, pinaalala ni siya na si Chairman Shen ang nag-alok ng 6,000 NDT. Nang maalala ang kanilang nakaraang pagkikita, naisip ni Jing Yang, oh, ang kumpanyang iyon. Sige, tingnan natin kung anong mga kalokohan ang ginagawa nila ngayon. Sa labas ng reception room, hindi si Chairman Shen ang dumating kundi isang medyo mayabang na lalaking may itsura. Ang sumusunod sa kanya ay isang sekretarya.